Lumapit ang mga bida sa isang tulay. Gusto nilang lahat tumawid dito, kaya nauna si Pikachu. Gayunpaman, napakalakas ng agos ng ilog kaya nasira nito ang tulay at nahulog si Pikachu. Mabuti na lang, nakakapit si Pikachu sa isang kahoy. Lumapit si Ash para iligtas ito, ngunit nag-swing si Pikachu at bumagsak sa kanyang mukha. Pagtayo ni Ash, nakita ng mga bida ang isang Absol na nakatingin sa kanila. Tinukoy ito ng Pokédex bilang isang disaster Pokémon, kaya labis na nagtaka ang mga bida kung ito ba ang may kagagawan sa pagkasira ng tulay. Pagkatapos nun, ilang lalaki ang dumating para labanan ito, ngunit tumalon palayo si Absol sa itaas ng isang malapit na bangin. Naisip ni Max na hindi dapat sisihin si Absol dahil hindi nila alam kung ito nga ba talaga ang naging dahilan ng pagkasira ng tulay. Sa nayon, kinausap ng mga bida ang dalawang tao na nagsabing nang bumaba si Absol mula sa bundok, sumunod agad ang sakuna sa nayon. Nalaman nila na iyon na ang pangatlong tulay na nasira. Naniniwala ang mga lalaki na hindi nagbibigay babala si Absol tungkol sa sakuna, kundi ito mismo ang nagdudulot nito. Hindi makapaniwala si Max na si Absol ang may pananagutan sa kaguluhan, bagaman iyon ang iniisip ng mga lalaki. Iginiit ni Max na wala pa siyang kilalang Pokemon na gumagawa ng ganoon, kaya sinabi ng mga lalaki na wala ng pag-asa si Max sa kasong ito. Kumuha pa sila ng mga mangangaso ng Absol na walang iba kundi ang nagbabalat kayong Team Rocket. Nagalit ang Team Rocket dahil naabala ang kanilang pagkain, ngunit nagulat sila nang makita ang mga bida, kaya isinara nila ang pinto. Natutuwa ang Team Rocket dahil hindi lang si Absol ang mahuhuli nila kundi pati rin si Pikachu. Ngunit naisip ni Meowth na kung huhulihin din nila si Absol, hindi matutuwa ang boss dahil masisira ang araw nito kapag nakita si Absol. Biglang sumigaw si Jessie, kaya inisip ni Meowth na na-imagine ni Jessie ang magiging trabaho nila kapag nasisante na sila. Nagtipon-tipon ang mga lalaki para batiin ng good luck ang mga mangangaso na gustong isama ang mga bida para masaksihan nito kung paano nila huhulihin si Absol. Isang bata na nagngangalang Nikki ang dumating para tumutol at iginiit na hindi dapat sisihin si Absol. Hindi nagtagal ay pinaalalahanan siya na nawala ang kanyang kapatid na si Gordon dahil wala itong mahuling Absol. Tumakbo palayo si Nikki para hanapin sina Absol at Gordon dahil nararamdaman niyang may masamang nangyari kay Gordon. Nang umalis ang mga bida para sundan si Nikki, pinakiusapan ng mga taga-nayon ng Team Rocket na sumunod din, ngunit sinabi nilang ayos lang kahit mahuli sila dahil maganda ang kondisyon ng kanilang mga katawan kaya makakahabol sila agad. Makalipas ang ilang sandali, nahihirapan ng Team Rocket na umakyat ng bundok. Nakikiusap ang mga bida kay Nikki na hayaan silang sumama. Nagtanong si Ash kung bakit lumayas sa nayon si Gordon, bagaman nilinaw ni Nikki na hindi lumayas si Gordon. Ipinaliwanag ni Nikki na umalis si Gordon para hulihin si Absol at sinabing babalik siya dahil nakakita raw siya ng ebidensya na hindi mga Absol ang nagdudulot ng mga sakuna. Mula ng araw na iyon, wala na silang narinig na balita mula kay Gordon. Naniwala rin ang mga bida kay Nikki na hindi talaga nagdudulot ng mga sakuna ang mga Absol. Dumating ang Team Rocket at pamwesto sila para maghanap ng Absol. Nararamdaman ni Max na may mali sa mga mangangasong ito, ngunit sinabi ni Nikki na hayaan na lang ang mga ito. Hindi nagtagal, makikita na ang Team Rocket na labis na natatakot sa ibabaw ng isang malaking bilog na bato at nagtataka kung paano sila nakapunta doon. Binalaan ni Nikki si Max na medyo madulas ang paligid. Napansin ni Max na kabisado ni Nikki ang lugar at sinabi nito sa kanya na lagi siyang pumupunta doon para maghanap ng Absol. Dumaan sina Max, Nikki at Pikachu sa isang daanan patungo sa isang palatandaan na tinatawag na Square Top na siyang pinakamalaking bundok sa isla. Sumigaw sina Max at Nikki sa iba na bilisan ng pag-akyat, bagaman nahihirapan sina May, Ash at Brock dahil mas mabigat ang kanilang timbang. Nagpahinga si Brock, ngunit nang hawakan niya ang isang bato, naramdaman niyang may lumalabas na tubig mula rito. Napagtanto nilang dumadaan ang tubig sa mga bato at maging sa ilalim ng lupa. Hindi nagtagal, nakita nila si Absol sa itaas. Sinabi ni Nikki kay Absol na naniniwala siyang hindi ito ang nagdudulot ng gulo at pinakiusapan itong sumama sa kanya para patunayan sa mga taga-nayon ang katotohanan yon. Biglang nagsimulang gumalaw ang malaking bato kung saan nakapatong ang Team Rocket. Tumalon si Absol at pinuntahan sina Nikki, Max at Pikachu. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt sa lupa para takutin si Absol na nakatayo lang sa harap nila. Hindi sigurado ang mga bida kung aatake ba si Absol, ngunit hindi naniniwala si Ash na aatake ang isang Pokemon nang walang anumang dahilan. Napansin ni Max na may lumalabas na tubig sa batong nasa likod nila at lumalakas ang pagtagas nito. Bumulwak ang tubig mula sa bato at tinangay sina Max, Nikki at Pikachu papunta sa isang bangin, patungo sa isang sanga. Nahulog si Nikki, ngunit nasalo siya agad ni Absol. Namangha ang mga bida na niligtas ni Absol ang buhay ni Nikki. Pagkatapos, nabali ang sanga, kaya nahulog din sina Max at Pikachu.
Inilabas ni Ash si Swellow na sumalo kay Max habang isang Heracross naman ang sumalo kay Pikachu. Nakilala ni Nikki na kay Gordon ang Heracross na dumating din. Niyakap ni Nikki ang kanyang kapatid habang nagpapasalamat naman si Ash dahil iniligtas nito ang kanyang Pikachu. Nagsimulang magkwento si Gordon, nakita niya ang Absol at inilabas si Heracross na inatake ito. Umiwas si Absol, ngunit bumagsak ito sa gilid ng bangin at nahulog. Ganun pa man, iniligtas ito ni Gordon sa pamamagitan ng pag-swing sa isang lubid. Tiningnan ni Absol si Gordon at umalis. Natutunan ni Gordon na talagang walang kasalanan ng mga Absol sa pagkasirang sumunod sa nayon at hindi lumalapit ang mga Absol sa mga tao, at higit sa lahat, hindi sila agresibo. Sinabi niya na ang tanging oras lang na pumupunta si Absol sa mga nayon ay kapag may talagang mahalagang sakuna na paparating. Nakita muli ni Brock ang tubig na nagmumula sa bato. Tinanong niya si Gordon kung tiningnan nito ang ilog. Sinabi ni Gordon sa kanya na mas mabilis ang agos at mas mataas ang ilog kaysa sa dati. Naisip ni Brock na kumalat na ang tubig sa loob ng mga bato, at ang presyon sa loob ng mga bato ang magpapalabas sa tubig, na magpapabaha sa nayon, tulad ng pagbulwak nito kina Max at Nikki kanina. Napagtanto nila na gusto silang balaan ni Absol tungkol sa sakuna. Naniniwala si Nikki na gustong suklian ni Absol si Gordon dahil iniligtas nito ang buhay niya. Narinig nilang humihingi ng tulong ang mga mangangaso ng Absol. Pumunta sila para tumulong, ngunit nagsimulang bumulwak ang tubig mula rito, kaya hindi sila makatulong. Napansin nilang lumitaw ang Absol na gumamit ng Hyper Beam para harangan ang tubig. Hindi sapat ang lakas ng atake, kaya inilabas ni Gordon si Heracross na gumamit ng Hidden Power para itulak ang malaking bato. Para tulungan sila, inilabas ni Ash sina Corphish, Torkoal at Grovyle na gumamit ng Bubble Beam, Flamethrower at Bullet Seed. Inilabas rin ni May ang kanyang mga Pokemon, pinagamit niya si Skitty ng Blizzard, si Beautifly ng Silver Wind, si Combusken ng Fire Spin at si Bulbasaur ng Petal Dance. Inilabas rin ni Brock ang sa kanya, umatake si Ludicolo gamit ang Bullet Seed at si Mudkip ng Water Gun. Gumamit din si Pikachu ng Thunderbolt. Hindi gumagalaw ang malaking bato, kaya lumapit pa lalo si Absol at gumamit ng Hyper Beam. Naitulak ang malaking bato at nahati ang tubig sa dalawang agos, at binasa ng isa sa mga ito ang Team Rocket. Nagpasalamat si Gordon kay Absol sa tulong nito, matapos makitang gumawa ito ng mabuti ngayon. Lumitaw ang Team Rocket nang wala ang kanilang mga balat kayo. Sumugod ang Team Rocket para hulihin si Pikachu, ngunit inatake sila ni Absol gamit ang Razor Wind, na nagpatalsik sa kanila palayo. Humingi ng tawad ang mga taga-nayon kay Nikki dahil sa kanilang kabastusan, at nagpasalamat naman si Nikki kay Max dahil ito ang unang naniwala sa kanya. Nagpasalamat si Gordon sa iba pa dahil magbabaha sa nayon kung wala sila. Nakita ulit ni May si Absol at nagpasalamat din sila dito. Umalis si Absol at kumaway na ang lahat para magpaalam dito. Dumating ang mga bida sa may manyebeng bahagi ng Izabi Island. Nag-aalala si May na uulan na naman ng niebe, bagaman nagplano si Brock na pupunta muna silang lahat sa Pokemon Center, bago sumakay ng barko papuntang Sootopolis City. Pagkahanap sa Pokemon Center, tumakbo si Ash palapit dito at sumunod ang kanyang mga kaibigan, habang pinagmamasdan sila ng isang Pokemon mula sa malayo. Dumating ang grupo sa Pokemon Center, kung saan binigyan sila ni Nurse Joy ng matutuluyan bago ang bagyo ng niebe. Nagsimulang pumorma si Brock kay Nurse Joy, bagaman ginawa siyang yelo ng isang Pokemon. Ang Pokemon ay si Snorunt na para kay May ay sobrang cute. Binati ni Joy si Snorunt at ipinaliwanag na kusang bumibisita ang ilang Pokemon sa center. Kinuha ni Snorunt ang lalagyan ng badge ni Ash, bagaman sinabi ni Joy sa kanila na isa itong biro at ibabalik din ang mga badge, ngunit ipinunto ni Ash na pinaghirapan niya ang mga badge at hindi siya papayag na paglaruan lang ang mga ito. Inilabas ni Ash si Corphish para tulungan siyang bawiin ang kanyang lalagyan ng badge. Nakarating si Snorunt sa dulo ng daan at hiningi ni Ash ang kanyang mga badge. Kumuha ng isa si Snorunt at inialok ito kay Ash. Akmang kukunin na ito ni Ash, ngunit inihagis ito ni Snorunt at pinatigas sa yelo gamit ang Icy Wind. Nasalo ni Ash ang malamig na badge, habang inilagay naman ni Snorunt ang lalagyan ng badge sa loob ng kanyang balabal at gumamit ng double team. Dahil wala silang ideya kung alin ang totoo doon, umatake sina Pikachu at Corphish kay Snorunt, ngunit naglaho ang mga ilusyon at aksidenteng nagkabanggaan sina Corphish at Pikachu. Habang papaalis si Snorunt, sinabi ni Joy na hindi niya maintindihan kung bakit hindi ibinabalik ni Snorunt ang mga badge kay Ash, ngunit nangako si Ash na babawiin niya ang mga ito. Samantala, dumaan din ang Team Rocket sa parehong daan, habang giniginaw at pagod, at nagtataka kung bakit pupunta rito ang mga bubuwit. Hindi nagtagal, nakita nila ang Pokemon Center, na nagpasaya sa kanila, dahil alam nilang maraming pagkain doon. Naglibot ang mga bida para hanapin si Snorunt.
Nakita nilang nag-iwan ito ng isa pang badge, kaya naghinala si Brock na baka isa-isang ibigay nito ang badge kay Ash. Pumasok sa kwarto si Corfish na galit din, at sumunod si Ash dito. Sumigaw si Ash kay Snowrant na magpakita ito, ngunit sa halip ay ang Team Rocket ang lumitaw. Sinabi nila sa mga bida na hindi nila ninakaw ang mga badge, bagaman nagnanakaw sila ng mga pagkain. Nagpakita si Snowrant, kaya hinabol ito ni Ash, Corfish at Pikachu. Napagtanto ng Team Rocket na binabaliwala sila ng mga bubuwit at nagalit sila dahil dito. Iniwasan ni Snowrant sina Ash at gumamit ng Icy Wind, bagaman yumuko sina Ash kaya ang Team Rocket ang nagyelo. Tumakbo palayo si Snowrant habang hinabol naman ito ni Ash at ng kanyang mga Pokemon. Nakawala ang Team Rocket mula sa yelo at galit na galit dahil pinatigas sila, ngunit pinaalalahanan sila ni Meowth na gutom sila at dapat muna silang kumain. Inutusan ni Nurse Joy ang Team Rocket na ibaba nila ang pagkain. Inuntog ni Snowrant ang Team Rocket na naging dahilan para mabitawan nito ang pagkain. Gumamit si Corfish ng Crab Hammer sa Team Rocket at binuksan ni Snowrant ang bintana, kaya tumalsik ang Team Rocket palabas ng center. Pinuri ni Ash at Max si Snowrant matapos makitang magaling itong makipaglaban at inilabas ni Snowrant ang lalagyan ng badge. Akmang kukunin na ni Ash ang lalagyan ng badge pero ginawa siyang yelo ni Snowrant gamit ang Icy Wind at sabay umalis. Hinabol ito ni Ash sa labas, ngunit napansin ni Nurse Joy na may paparating na bagyo ng niebe. Kaya naman, hinabol ni Brock, May, Max at Pikachu si Ash. Sinundan ni Ash si Snowrant na tinukso siya. Tumalon si Snowrant sa isang gilid at nahulog sa pababang lupa, kaya tumakbo si Ash para iligtas ito. Hinawakan ni Ash si Snowrant at nangakong hindi bibitaw, ngunit bumangga siya sa isang bato at nawala ng malay. Ikinabahala ito ni Snowrant. Bumalik sina May, Max, Brock at Pikachu, na bigong mahanap sina Ash o Snowrant. Napansin ni Brock na mahirap makakita sa gitna ng pag-ulan ng yelo, kaya sinabi ni Joy na kailangan lang nilang maghintay hanggang sa tumigil ito. Nag-aalala pa rin sina Max, Pikachu at Corfish dahil baka may masamang nangyari kay Ash. Nagising si Ash at nakitang nasa loob siya ng isang kuwebang yelo. Nagpasalamat si Ash kay Snowrant dahil inilayo siya nito sa bagyo ng niebe, at sinabing kailangan nilang maghintay na tumigil ang bagyo. Inalok ni Snowrant ng mansanas si Ash, ngunit naisip ni Ash na gagamit na naman ito ng Icy Wind sa kanya. Umiling si Snowrant bilang pagtanggi, kaya kinuha ni Ash ang mansanas at kinain ito. Natuwa si Ash sa lasa ng mansanas at ibinalik ito kay Snowrant para kumain din ito. Nakita ni Snowrant at Ash na hindi pa rin humihina ang bagyo, kaya naisip ni Ash na baka nag-aalala na sa kanila ang iba. Ibinigay ni Snowrant kay Ash ang lahat ng kanyang mansanas at kinuha ang sombrero nito, kaya inisip ni Ash na pinagtitripan na naman siya ni Snowrant. Pumunta si Snowrant sa Pokemon Center at ipinakita sa iba ang sombrero ni Ash. Tapos na ang bagyo ng niebe, kaya maaari nang maghanap ang lahat kay Ash. Nag-alok si Snowrant na pangunahan sila patungo sa kuweba kung nasaan si Ash. Nagbiyahe sila gamit ang snowmobile at dumating sa kuweba. Lumabas si Ash sa kuweba, ang iglo, nagsuot ng jacket at ibinalik sa kanya ni May ang kanyang sombrero. Nagtanong si Max kung ibinalik ba ni Snowrant kay Ash ang kanyang mga badge, ngunit sinabi ni Ash na hindi, kaya ipinag-utos ni Joy kay Snowrant na ibalik ang mga badge. Tila medyo malungkot si Snowrant at biglang may isang braso ang humuli sa kanya at kay Pikachu. Ninakaw silang dalawa ng Team Rocket at inilagay sila sa loob ng mga kahon. Sinubukan ni Pikachu na makalabas, ngunit hindi ito nagtagumpay. Pero laking gulat ng Team Rocket nang masira ni Snowrant ang kahon gamit ang Icy Wind at makalaya. Gumamit si Snowrant ng Icy Wind, ngunit ibinalik ng Wobbuffet ni Jessie ang atake kina Snowrant at sa iba pa gamit ang Mirror Coat. Umalis ang Team Rocket sakay ng kanilang balon habang hawak pa rin si Pikachu. Kinalaunan, masayang inisip ng Team Rocket na yayaman na sila pagkatapos nilang ibigay si Pikachu sa boss, ngunit nasundan sila ng mga bida gamit ang mga snowmobile. Iginiit ng Team Rocket na walang may gusto sa taong ayaw sumuko, kaya sumagot si May na iyan ang dahilan kung bakit ayaw ng lahat sa Team Rocket na nagpalungkot sa kanila. Dahil naaabutan na sila, nilakasan ni Meowth ang apoy sa kanilang balon para mas mabilis na makalipad. Sa halip, lumiko ang mga bida papunta sa isang shortcut. Tumalbog ang snowmobile at muntik nang mahulog si Snowrant, ngunit hinawakan ni Ash ang kamay nito at hinila ito. Nakarating na sila sa tuktok ng bundok kung saan inirampa ni Nurse Joy ang snowmobile. Umakyat si Snowrant sa kamay ni Ash at inihagis naman ito ni Ash papunta sa Team Rocket. Gumamit si Snowrant ng Icy Wind at ginawang yelo ang Team Rocket at ang kanilang balon. Kinuha ni Snowrant ang kahon ni Pikachu at tumalon, at sinalo naman silang dalawa ni Ash. Nagalit ang Team Rocket, kaya inilabas ni Jessie si Suviper at inilabas naman ni James si Cacnea, na yumakap sa kanya. Umatake si Suviper gamit ang bite at umatake naman si Cacnea gamit ang needle arm, ngunit gumamit si Snowrant ng Icy Wind para gawin silang yelo.
Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt na nagpatalsik sa Team Rocket at sa kanilang mga Pokemon. Sinabi ni Joy kay Snorunt na oras na para ibigay kay Ash ang mga badge, ngunit hinila ni Snorunt si Ash dahil gusto pa nitong makipaglaro sa kanya. Sinabi ni May na gusto ni Snorunt si Ash at kinumpirma ito ni Joy dahil kapag umalis na si Ash ay malulungkot si Snorunt. Nagustuhan ni Snorunt ang ideya ni Ash na sumama sa kanya, ngunit gusto muna nito ng laban para makita kung may lakas ba si Ash na hulihin siya. Gumamit si Pikachu ng Iron Tail, ngunit gumamit si Snorunt ng Double Team. Napalibutan si Pikachu ng mga ilusyon habang inuntog naman ng totoong Snorunt si Pikachu. Inulit ni Snorunt ang atake, ngunit hindi na ito tumatama. Gumamit si Pikachu ng Iron Tail sa lupa, kaya naglaho ang mga ilusyon at lumitaw ang totoong Snorunt. Sumugod si Pikachu gamit ang Quick Attack na tumulak kay Snorunt at gumamit ng Thunder para mapabagsak ito. Nabitawan ni Snorunt ang lalagyan ng badge at inihagis na ni Ash ang kanyang Pokeball kay Snorunt. Makalipas ang ilang sandali, nahuli na si Snorunt. Pagbalik sa Pokemon Center, pinagaling ni Joy si Snorunt at ibinigay ito kay Ash. Inilabas ito ni Ash para makilala ang iba pang Pokemon at masaya si Snorunt. Lumapit si Corphish dito, ngunit gumamit si Snorunt ng Icy Wind para gawing yelo si Corphish. Gumamit si Combusken ng Fire Spin para tunawin ang yelo sa katawan ni Corphish, pero nasunog ito. Nakita ng lahat na mayroon pa ring pagkapilyo si Snorunt, iniisip ni Snorunt na nakakatawa yun, kaya sinabi dito ni Ash na hindi nito dapat ginagawa ang mga ganoong bagay.